Usap-usapan ngayon ang tila alitan ng dating membro ng Kapinpin family na si Factor at ni Jbin matapos ang naging live ni Jbin na kung saan ay ayon dito, hindi man lang umano ng hingi ng sorry si Factor sa kanila sa mga ginawa nito sa kanila. Pag-amin pa ni Jbin sa live ay umano'y siya mismo ang nagpaalis kay Factor ngunit wala itong sinabing dahilan kung bakit. Umalma dito ang ina ni Factor na si Divine Gonzalez. Ayon sa kanya, wala umanong katotohanan ang sinabi ni Sir Jbin sa live nito dahil lang hingi daw si Factor ng sorry kay Jbin ngunit hindi man lang umano nito binasa. May screenshot din na nilabas ang ina ni Factor na mababasa nga na nanghingi ng sorry si Factor. Dahil sa mga nangyari, nais ipasaole ng ina ni Factor ang motor na binigay ni Sir Jbin sa kanyang anak dahil hindi naman din umano binigay ni Jbin ang dokumento ng motor sa kanyang anak na si Factor. Ayon pa dito, makikipag-usap daw siya sa pamilya ng Kapinpin kapag nakauwi na ito ng Pilipinas upang linawin ng lahat kaugnay sa naging problema ng kanyang anak sa pamilya ni Sir Jbin. Kung matatandaan ay bago paalisin si Factor ni Jbin, nagkaroon pa ang dalawa ng vlog na kung saan binigyan niya ng motor si Factor na mapapanood na talagang tuwang-tuwa si Factor sa regalo sa kanya. Dahil ayon noon kay Factor, matagal na uno niyang gusto ang magkaroon ng motor ngunit dahil kapos pa sa budget ang ina nito, hindi ba daw siya mabilhan. Sa live ni Sir Jbin, sinabi nitong matapos daw ng vlog noon nila ni Factor ay hindi na naging maayos ang samahan nila kaya doon na umano nila na pagdesisyonan na paalisin na muna si Factor upang makapag-isip ng maayos. Bakit kailangan i-restrict ang anak ko? Dapat nag-reply ka sa anak ko. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa din sinisinang message ng anak ko sa'yo. Tapos kung ano-anong sasabihin mo sa live tungkol sa anak ko, sana kinausap mo na lang siya ng personal. Hinayaan mo siyang pumunta dyan sa bahay nyo. Hayaan mo, pag uwi ko dyan ay pupunta kami dyan sa bahay nyo at isasaoli ko yung motor na binigay mo dahil hindi mo din naman binigay ang papel ng motor. Samantala, ayon naman kay Jeren Factor, sana daw inalam muna ng publiko ang katotohanan hinggil sa isyu ng Kapinpin Brothers bago siya husgahan ng publiko. Ayon sa kanya, lumaki daw siyang walang mga magulang, tanging lolo at lola niya lang umano ang nag-aruga sa kanya dahil sa broken family ang kanyang pamilya. Kaya naman wala umanong magulang na makakapagpayo sa kanya kung anong tama at mali. Ngunit gayon pa man umano, pinalaki naman daw siya ng kanyang lolo at lola na may takot sa Diyos. Ang pagiging introvert umano niya ang dahilan kung bakit hindi siya nakahingi ng sorry sa personal sa pamilya ng Kapinpin dahil anya wala umano siyang lakas ng loob na magpunta sa bahay ng mga ito. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo to, bago nyo ako husgahan, alamin nyo muna, pinagdaanan ko kung bakit ganito ako. Unang-una, introvert akong tao, kahit sino nakakakilala sa akin, napakatahimik kong tao. Lumaki ako sa lolo't lola ko, bata pa lang ako sa kanila na ko lumaki, kasi broken family kami. Sobrang hirap lang kasi lumaki ako ng malalayo mga magulang ko. Di ko naranasan na mapayuhan sa personal ng mga magulang about sa mga ginagawa kong mali kasi malayo sila. Alam ko naman na kaya malayo magulang ko para mapag-aral ako, mapagtapos. Di ko pinagsisisihan yon, pero thankful ako sa lolo't lola ko na napalaki nila ako ng may takot sa Diyos at may galang sa kapwa. Sobrang mahiyain akong tao. Di ako yung tao na sobrang lakas ng loob gawin yung mga bagay na gustong gawin. Eto na nga gusto ko ipaliwanag sa inyo kung bakit di ako nagpunta sa Kapinpin after nila Kojak, taling gamit ko sa bahay. Kasi ako yung taong napakahina ng loob, walang lakas ng loob. Kasi ewan ko, ganun talaga ako. Kaya sa chat ko lang nasabi kay kuya lahat na nagsorry ako. Pero di niya nabasa kasi restrict na ako. Sobrang thankful ako kung ano man ang binigay nila sa akin at nanghingi ako ng pasensya noon. Kahit kay Kalo, yun nga sobrang mahiyain ako na pag-usapan namin about sa di man lang ako gumawa ng paraan para mag-sorry kasi pagdating talaga kay Kuya Gavin, sobrang mahiyain ako. Wala akong lakas ng loob.
Nung time na yon na-depress ako, nag-open ako sa mother ko about doon. Tinanong niya ako kung gusto ko pang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Ako din nagsabi na mag-stop na ako kasi sobrang wala akong confidence about sa mga naging bagsak ko at naging kasalanan ko na nagawa. Pero guys, di ako nagnakaw or may ginawang bastos sa family. May naging foul lang talaga ako na hindi ko napansin na mali na pala ang ginawa ko na hindi pagpapaalam. Thank you, yun lang gusto ko sabihin sa inyo, kaya di rin ako nagsasalita kasi gusto ko sila Kuya Gavin magsalita about doon. And sinabi ko lang yung side ko. Tanggap ko lahat ng pagkakamali ko at pinagsisisihan ko na yon, kaya sobrang nanghihingi ulit ako ng pasensya sa lahat. Lalo na kay Kuya Gavin. Kung di niya agad nabasa and di ako nagpunta, sorry. And nakausap na din po ni mother sila na pupunta kami doon pag uwi ni mommy. Thank you po sa inyong lahat. Alam nyo, Mommy Divine, kayo nagpapahiya sa anak ninyo. Si JB hindi nagkwento sa live niya regarding sa anak mo. Doon lang sa di nag-sorry at baka personal po siguro ang ibig sabihin ng tao na mag-sorry. Pero kayo po ang naglalagay sa kahihiyan sa anak ninyo. Kayo na ang kwento ng nagdala na nililigawan ng anak ninyo sa bahay ng iba. Which is valid naman na magalit ang may-ari ng bahay. Dapat ginagawa ng anak nyo, dinala niya sa bahay ninyo mismo, wag sa bahay ng ibang tao. Respeto tawag doon. Kung ayaw nyo may makisali sa issue nyo, wag nyo i-post, i-public para kayo-kayo lang magpamilya nakaka-comment. I understand po of point view nyo po, Mami. As a mother, pagtanggol mo talaga anak mo, nanay din ako, gagawin ko din yan. Pag alam kong walang mali ginawa anak ko. Pero po, mali po yung choice of words and construct na mga sentence nyo about the issue and how you respond sa mga nag-comment. You sounds like inaatake nyo na po si Sir J-Bean. Pwede nyo pong sabihin ng sorry nga si Factor through PM pero sana in a humble way. Nanggagaslight po kayo tapos ginagamit nyo po si God sa mga comments and reply nyo. Sa totoo lang po, kayo po nag-escalate ng issue na to. Uuwi naman po pala kayo, di sana you reach them out na lang personally to clear everything. Ayaw nyo mabash pero nag-post pa po kasi kayo sa social media. You can't control people nowadays, so expect nyo yan madaming magagalit sa'yo at kay Factor. Sorry po pero sana ma-enlighten isip nyo. You should stop this. Baka pag sinagot pa kayo ulit nila Sir J-Bean, lalong mabash si Factor.